Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. DJ Lindsay, gusto ko lamang pong humingi ng opinyon at advice po ninyo. Hindi po kasi madali yung pinagdaraanan ko ngayon. At hindi ko alam kung maiintindihan po ng mga kaibigan at ng pamilya ko itong problema ko. Sa 5 years together namin ng boyfriend ko, noong nakaraang bagong taon, nahuli ko po siya na nag-cheat sa akin. Pumunta siya doon sa ibang babae niya to celebrate the new year. Nung nalaman ko about sa kanila, galit na galit ako. Pero syempre, bigla akong inabutan ng boyfriend ko ng money bouquet. 10,000. Si ate mo girl, biglang nabura yung galit. Nakalimutan ko bigla yung kasalanan niya sa akin nung inabutan ako ng pera. Tapos, napakaraming flowers. So, binaliwala ako. Nag-enjoy ako sa binigay niya. Pero, nung dumating yung March, naulit-ulit yung pag-cheat niya sa akin. So, ito na naman po siya. May peace offering na naman. Sinurprise ako ng luxury staycation. 3 days, 2 nights. Tapos meron pang pa-fancy restaurant. Eto na naman si ate mo. Nakalimutan ko na naman yung ginawa niya sa akin. At by the way, DJ Lindsay, ibang girl na po yung nahuli ko. Hindi na po ito yung noong New Year. Ang sabi niya sa akin, hindi na raw po mauulit yung panloloko niya sa akin. Pero ewan ko ba? Doon na nag-start yung sabi ko sa isip ko na kung lolokohin niya ulit ako, ano kayang peace offering na naman? Nakaka-excite ha? Alam mo yung pakiramdam na para akong nagpapakatanga dahil sa material na bagay. Alam mo, tinototoo naman niya eh. Kasi nagiging honest naman siya sa akin.
May mga times na nag-open up siya. Makikita mo talaga na bumabawi siya at nag-e-effort siya para sa relationship namin. Pero heto na naman po kami. For the third time, noong May, niloko na naman niya ako. Pero this time, instead na magalit ako, ewan ko ba, pero parang masaya pa ako. Hinihintay ko kasi yung peace offering niya para sa akin. Hulaan niyo kung ano yung surprise niya. Nako. Trip to Boracay lang naman. All expenses paid by him. 4 days and 3 nights. Ay, te! Tuwang-tuwa talaga ako sa panloloko niya sa akin. Parang ako lang yata yung natutuwa at naghihintay na lokohin ulit ako ng boyfriend ko. Nalungkot pa nga ako nung sinabi niya sa akin na promise, last na to. Kapag daw niloko niya ulit ako, maghihiwalay na kami. Ay, hindi! Hindi kita hihiwalayan basta may peace offering. Yan talaga yung pumasok sa utak ko nung time na yun. Wag! Walang maghihiwalay sa relasyon na ito. Matagal-tagal na rin po. Mag-New Year na ulit. Pero hindi pa rin siya nag-cheat sa akin. Kaya napatanong na ako. Mahal, wala ka bang babae? Wala ka bang iba? Hindi ko lang talaga siya madiretso na naghihintay lang ako ng peace offering. What's next? Pero ang sabi niya sa akin kasi, hindi na raw talaga mauulit yun. Kasi ang sabi niya, kapag naulit pa yung panluloko niya sa akin, maghihiwalay na lang kami. Hindi ko naman siya madiretso na, kailan ba tayo mag-out of town? Kasi ang bukang bibig niya sa akin, wala daw siyang pera. Yung peace offering daw niya noon, inuutang lang niya sa iba. At hanggang ngayon daw, binabayaran niya pa. DJ Linz, bakit kaya ganito na yung nafe-feel ko? Parang naghihintay lang ako kung kailan siya mag-cheat ulit sa akin para magkaroon ng excitement yung relasyon naming dalawa. Wala siyang effort kapag okay kami. Paano po ba babalik yung excitement ng relationship namin nang walang lokohan? Yung tipong nagmamahalan lang. Yung wala dapat masasaktan. Tulong naman po, DJ Lindsay. Muli, ito po ang lihim ng aking liham.